Sa kalangitan, sa ibabaw ng mga ulap, nananatiling tahimik ang trono ng may kapal. Ngunit isang araw, tinawag ng Diyos ang isa sa kanyang mga anghel. "Anak, uwi ka ng Diyos sa mahinahon ngunit makapangyarihang tinig. Bumaba ka sa lupa, may nais akong ipagawa sa iyo." Yumuko ang anghel. "Ano po ang aking tungkulin, Panginoon?" "Hanapin mo," sabi ng Diyos, "kung sino sa mga tao ang may tunay na kabutihan, hindi sa salita, kundi sa gawa, hindi sa panlabas na anyo, kundi sa puso." Ang anghel ay tumango, ngunit nagtanong siya muli, "Panginoon, paano ko malalaman kung sila'y tapat at mabuti?" Ngumiti ang Diyos, saka tumugon, "Makikilala mo sila kung ikaw mismo ay walang-wala, dahil doon mo mararanasan kung sino ang tunay na may malasakit." At sa isang iglap, bumalot sa kanya ang liwanag. Pagmulat ng anghel, wala na siyang pakpak. Ang suot niya ngayon ay maruming damit. May sako sa likod at may hawak na lata. Isa na siyang pulube. Tahimik siyang naglakad sa kalsada ng bayan. Ang araw ay tirik na tirik. Ang mga tao ay nagmamadali. Ang ilan ay nakayuko sa cellphone. Ang iba naman ay abala sa trabaho. Walang tumitingin sa kanya. Sa isip niya, dito ko maririnig ang tibok ng puso ng mundo. Ang unang lugar na kanyang pinuntahan ay ang munisipyo. Malaki at maganda ang gusali, may mga bandila at may karatulang serbisyo para sa mamamayan. Ngunit pagpasok niya sa loob, ibang mukha ng katotohanan ang bumungad. May mga nakapila, pagod na, pawisan. Ang iba ay umiiyak dahil ilang oras nang naghihintay. Sa loob naman, mga empleyadong nagkukwentuhan, nagkakape at tumatawa. Tahimik na lumapit ang anghel sa counter. "Kuya, baka po may tubig lang kayo. Ilang araw na po akong di umiinom." Tinignan siya ng lalaki mula sa ulo hanggang paa. "Bakit ka nandito? Bawal pulubi dito. Labas." "Pasensya na po," sagot ng anghel. "Di ko po alam na bawal humingi ng tubig." "Eh di alam mo na ngayon." Sabay tulak sa kanya palabas ng pinto. Dahan-dahan siyang lumabas. Marahang naglakad sa gilid ng munisipyo. Ngunit kahit sa labas, ramdam niya ang malamig na mga tingin ng mga tao. May mga batang dumaan at nagturo sa kanya, "Nanlilimos, baka magnanakaw yan." Ngumiti lang ang anghel, bagaman may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa isip niya, "Panginoon, ganito na ba talaga ang mundo?" Naglakad siyang muli. Pumasok sa may bakuran ng opisina. Lumapit siya sa isang babaeng sekretarya. Maayos ang suot at halatang may mataas na posisyon. "Ma'am, baka po kahit konting tinapay lang." "Ang kapal naman na mukha mo, lolo. Dito ka pa talaga hihingi ng pagkain." Sabay talikod at ipinagpatuloy ang pagse-cellphone. Ang anghel ay tahimik lang. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang mga taong may hawak ng kapangyarihan ngunit walang malasakit. Pumunta siya sa gilid ng gusali kung saan nakaupo ang mga trabahador na nag-aayos ng kuryente. Lumapit siya, nagbabaka sakali, "Mga anak, baka pwede lang makahingi ng kaunting tubig." Ngunit tinawanan lang siya ng isa. "Wala kaming tubig para sa katulad mo. Maghanap ka ng basurahan, baka doon ka masaya." Natahimik ang anghel. Hindi siya nagalit, hindi rin siya umiyak. Tumingala lang siya sa langit, pinunasan ang pawis at gumiti ng marahan. "Panginoon, kung ganito ang mga nasa posisyon, saan ko makikita ang mabuting puso?" Habang lumalakad palabas ng munisipyo, ramdam niya ang bigat ng mundo. May mga taong dumadaan sa tabi niya na nag-aaway, may nagrereklamo sa pila, may naninigaw ng tauhan, ngunit wala ni isang tumingin sa kanya bilang tao. Sa bawat yapak niya sa kalsada, naririnig niya ang mga tunog ng makina, mga busina, mga reklamo ng tao, lahat puro ingay. Wala ni isang pakinggan ang kanyang katahimikan. Sa lugar kung saan dapat umiiral ang serbisyo, doon ko unang naranasan ang malamig na puso ng mundo. Tumigil siya saglit sa ilalim ng poste. Tiningnan niya ang langit at nagdasal sa isip, "Panginoon, baka po mali ang lugar na napuntahan ko. Wala po akong nakitang kabutihan, kahit isang patak." At tila sagot mula sa langit, umihip ang mahinang hangin, walang tinig,
ngunit may bulong sa kanyang puso. Hanapin mo pa. Ngumiti siya at marahang itinuloy ang paglalakad. Ang kanyang mga paay maputik, ang damit ay marumi, ngunit sa loob ng kanyang puso, buo ang pag-asa. Kung dito wala akong nakita, baka sa ibang lugar ko makita ang kabutihang hinahanap ng Diyos. At habang papalayo siya sa munisipyo, unti-unting lumulubog ang araw sa kanyang likuran at nagsimula ang unang kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang paghahanap ng kabutihang matagal nang nawawala sa puso ng tao. Sa sumunod na araw, muling naglakad ang anghel sa katauhan ng isang payak na pulube. Marumi pa rin ang kanyang kasuotan, may hawak na lumang supot at ang kanyang mukha ay tila walang nagmamahal. Ngunit sa likod ng anyong iyon, dala pa rin niya ang utos ng Diyos. Hanapin ang kabutihan sa puso ng tao. Napadaan siya sa simbahan, maagang maaga pa, at ramdam niya ang lamig ng hangin. Sa labas, may ilang matatandang nag-aantay ng bukas. May ilan namang nagtitinda ng kandila at rosaryo. Tahimik siyang pumasok, nakayuko at naupo sa likod. Sa altar, maririnig ang malambing na boses ng pare na nagmimisa. Mga kapatid, tayo'y maging mapagkumbaba at tumulong sa ating kapwa. Napangiti ang anghel, akala niya'y ito na. Dito niya makikita ang kabutihan. Ngunit nang matapos ang misa, lapitan niya ang isang babaeng nag-aalay ng bulaklak. Magandang araw po. Baka po pwedeng makahingi ng kahit kaunting pagkain. Ngunit saglit lang siyang tinignan ng babae. Pasensya ka na manong, hindi ako nagbibigay sa mga pulube. Baka ginagamit mo lang yan sa bisyo. At tuloy-tuloy itong lumabas ng simbahan. Lumapit naman siya sa sakristan, isang batang lalaki. Anak, baka may sobra kayong tinapay riyan. Ngunit ang batay ngumiti lang ng pilit. Bawal po kaming magbigay rito. Baka pagalitan ako ni Father. Nang malapit na siyang lumabas, napansin niyang may isang lalaki na nakaupo malapit sa pintuan. Nakasuot ng mamahaling damit at may hawak na makintab na rosaryo. Sir, baka po may kaunting barya lang dyan. Tumingin sa kanya ang lalaki. Saglit na natawa at sinabing, kung gusto mong pagpalain ng Diyos, magtrabaho ka. Hindi yung umaasa ka sa awa ng iba at saka siya tinalikuran. Tahimik lang ang anghel, tumingin siya sa altar at marahang nagsalita sa isip, Panginoon, nasa loob na ako ng simbahan, ngunit bakit tila sarado ang mga puso? Habang palabas siya ng simbahan, napansin niyang may lumapit na batang babae. May dalang kandila. Ngumiti ito at inabot ang kandilang hindi pa nagagamit. Tito, ito po, para mainitan po kayo kahit papano. Ngumiti ang anghel at sa sandaling iyon, kahit isang munting kabutihan lang, tila sumilay ang liwanag sa kanyang puso. Ngunit alam niyang hindi pa doon nagtatapos ang kanyang paghahanap. Marami pa siyang kailangang puntahan at marami pa siyang makikitang kwento ng puso ng tao. Madilim na nang muling maglakad ang anghel. Pagod na siya. Nakarating na siya sa munisipyo, sa simbahan. Ngunit tila wala siyang nakitang tunay na kabutihan. Ang mga tao ay mababait sa salita, ngunit sarado ang puso kapag walang nakatingin. Habang naglalakad sa isang makitid na daan, narinig niya ang halakhakan ng mga lalaki. May liwanag mula sa isang maliit na tindahan, isang inuman. Marami ang nagtatawanan, nagbibiruan, at tila walang problema sa buhay. Napahinto ang anghel. Bakit dito, Panginoon? Tanong niya sa isip. Dito ba ako makakikita ng kabutihan sa lugar ng alak at tawanan? Pumasok siya, bitbit pa rin ang kanyang supot at maruming anyo. Tahimik siyang naupo sa gilid. Habang pinagmasdan ang mga nag-iinuman, may isa sa kanila ang napatingin sa kanya. Isang lalaking may magaspang na mukha, halatang pagod sa trabaho. Oy, tol, halika rito. Kahit pulutan man lang, huwag kang mahiya. Ngumiti ang anghel at lumapit. Inabot ng lalaki ang platitong may laman na tinapa at kanin. Pasensya ka na, ito lang ang meron kami. Pero busog ka naman na dyan. Nagulat ang anghel. Hindi siya tinanong kung sino siya. Hindi siya hinusgahan. Basta binigyan lang mula sa puso. Habang nagkakatuwaan, napansin ng anghel na unti-unting namumugto ang mata ng lalaki. Tahimik ito nang bigla na lang nagsalita. Alam mo pare,
Kaya kami umiinom, hindi para lang magpakasaya, kasi sa ganitong gabi kahit papano nakakalimot ako. Napatingin ang anghel. Makalimot sa ano? Tanong niya. Sa sakit ng anak ko, sagot ng lalaki. May lagnat siya halos linggo na. Hindi ko madala sa ospital kasi kulang kami sa pera. Pero sabi ko sa asawa ko, kapit lang, may awa ang Diyos. Tahimik ang anghel, tila may kirot sa puso niya. Yun pala ang hinahanap niya. Hindi perpektong kabutihan, kundi pusong marunong magmahal kahit sa gitna ng hirap. Habang nagpatuloy ang gabi, tumingin siya sa langit at marahang pumikit. Sa isip niya, nanalangin siya sa Diyos. Panginoon, kung ako man ay sinugo mo upang makakita ng kabutihan, ito na po iyon. Ang pusong nasasaktan pero marunong pa ring umasa at magmahal. Biglang nagliwanag ang paligid. Tahimik ang lahat. Tila huminto ang oras. Narinig ng anghel ang isang tinig mula sa langit. Banayad, ngunit makapangyarihan. Anak, hindi ko kailanman tinago sa iyo ang kabutihan. Nasa mga taong marunong magmahal kahit walang kapalit. Ang misyon mo ay hindi lang hanapin ito, kundi tulungan itong magpatuloy. Nang dumilat ang anghel, napansin niyang natutulog na ang lalaki sa mesa. Lumapit siya, tinakpan ng lumang jacket at hinaplos ang noo nito. Panginoon, pagalingin mo po ang anak niya. Ito na po ang hinihiling ko. Kinabukasan, pagising ng lalaki, wala na ang pulubi. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa, umiiyak, nanginginig sa tuwa. Gumaling na si Bunso, sabi nito. Parang milagro, bigla na lang siyang bumangon. Natahimik ang lalaki, napaluha sabay bulong. Salamat Panginoon, at sa kung sino mang pulubi kagabi, salamat. Mula sa malayo, sa liwanag ng araw, ang anghel ay ngumiti at tumingala. Tapos na ang kanyang misyon at sa wakas, nakita na niya ang tunay na kabutihan sa puso ng isang taong marunong magmahal sa kabila ng lahat. At sa huli, natutunan ng anghel ang tunay na layunin ng kanyang misyon, na ang kabutihan ay hindi palaging nakikita sa simbahan, sa munisipyo o sa mga taong may magagarang bihis. Madalas, ito'y nasa mga pusong tahimik lang, pero marunong umunawa at magmahal kahit sa gitna ng hirap. Dahil minsan, ang pinakamalaking kabutihan ay yung hindi ipinagyayabang, kundi yung ginagawa mo kahit walang nakakakita. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng pag-asa at inspirasyon. Dahil dito, bawat kwento ay paalala na habang may puso kang marunong magmahal, hindi kailanman mawawala ang kabutihan sa mundo.